Good morning, everyone. Today it's another day, another vlog, and of course, before anything else, please like and subscribe. Help me grow as a vlogger. So for today, I'm gonna cook for my wife. She is morning, so pang-umaga siya ngayon. So kailangan ko magluto ng pambaon siya, and I've decided to cook the easiest one, which is the luncheon meat. And of course, our topic for today is about SB19, kung paano sila, how they inspire me as a person, as an individual. So, and of course, while cooking, pag-usapan natin kung paano nila nabago yung mga pananaw ko sa buhay and how they inspire me to do better in life, especially sa mga ginagawa ko. Honestly, hindi ako mahilig sa sa mga K-pop, mga groups, whatever. Hindi ako mahilig sa mga ganon. Siguro sa mga kabataan ko, yun, yung mga Backstreet Boys, NSYNC, yun yung mga talagang at the time, mga Blue, paborito ko yan. Yung mga grupo na at the time, mga boy bands at the time. Westlife, so, alam niyo ba kung paano namin pag pinapakinggan namin yung mga tugtog ng Westlife, yung mga paulit-ulit. But more of ballad din talaga mga gusto ko. But when I learned about SB19, actually nakilala ko sila nung una sila binalita. I think tama yung pagkaalala ko ha. I think sa TV Patrol ba yun, yung pag-debut nila ng bago nilang song na may MV yun. So, actually na parang binalita sila, nakapanood ko yun. Unang impression ko, parang sabi ko, ano ba yan? Kopya-kopya na naman, another K-pop wannabe naman to. Pero nung nilabas na nila yung actual MV nila, yung nirelease na nila, actually pinapanood ko pa rin. Actually yung mga moves nila, impressive talaga yung mga moves nila, yung galaw nila, at saka yung mga boses, yung kanta actually nagustuhan ko rin, pero dahil nga medyo naka-imprenta sa isip ko na K-pop wannabe sila, parang alam mo yun, may cringe feeling ka na naramdaman. Sa sarili ko lang ha, kasi sa sinabi ko nga, ayoko ng mga ganun, yung parang gaya-gaya lang. So, kasi gusto ko yung magkaroon sila ng sarili lang identity. But after nung napanood ko yun, chinek ko sila sa YouTube. At doon ko nalaman na second release na pala nila to. Meron na pala silang first release. At nung napakinggan ko yung Tila Luha nila na song, doon na ako napasabing, wow! This is the best song ever. Tila Luha is like my national anthem sa buhay ko. Parang hindi na ako sawi, but the melody, the lyrics, yung kanta, alam mo, isang buwan kong kinakanta yun, kahit hindi ko kayang kantahin, pero alam yung pinipilit ko kantahin yun. Doon ako na-inlove sa kanila, sa Tila Luha nila na kanta. Tsaka doon din ako nagtataka kung bakit hindi talaga ang Tagalog nito, parang hindi sila full blown out yung kantang Tila Luha. Kasi ang ganda nun, saka alam mo naman Filipino, mahilig sa ballad, di ba? So doon tataka ako, pero gandang-ganda ako sa Tila Luha na kanta. And then, of course, tinignan ko na rin yung ibang songs nila hanggang sa huli, sorry. So hanggang sa huli, ang ganda nilang kanta na yon. Actually, yung halos ng mga song nila, ang gaganda. At lalo mo silang ma-appreciate pag nalaman mo na sila yung nagko-compose, sila yung nag-a-arrange, sila lahat, alam mo yon, pati sa mga dance steps nila, sa mga upbeat songs nila. So mas ma-appreciate mo sila lalo. Yung talent nila is undeniable talaga. And unti-unti ko na rin kinakalkal yung mga videos nila kung paano sila nagsimula, from Showbiz, yung mga covers nila. Actually, marami silang mga covers, ang gaganda. Kahit kino-cover lang nila, pero alam mo yun, parang pag tinitingnan mo sila, wala kang cringe feeling. Kasi akala mo sila yung mga artist na andun eh. Isa sa mga impressive na napanood kong cover nila is yung cover nila sa BTS. Ulit-ulit kong pinapanood yun kasi ang galing talaga nila, yung mga Boy With Love. Basta, yun, tagang impress ako doon. Then of course, pati mga vlogs nila, pinapanood ko na rin. Kasi actually,
entertaining kasi yung mga vlogs nila. Alam, sobrang raw ng mga emotions nila, yung ginagawa nila. Andun yung andun yung emotion lagi. Andun yung bang parang yung mga dedication na sa ginagawa nila. At the same time, yung kung paano nila pinaglalaban yung pangarap nila sa buhay. Actually, nung nalaman ko kung paano sila yung sa training area nila, training era nila na alam mo yung mga sacrifices nila, walang pera, minsan walang baon, walang kain, pero continuous pa rin yung training nila. May mga times na gusto nilang gumive up, of course, given na yun. Pero alam mo yung pinagpatuloy pa rin nila. That's for me is like, that's very inspiring talaga. Doon ako na-inspired sa kanila na sa buhay pala, pag may gusto kang gawin, minsan kahit walang naniniwala sa'yo, push mo lang. Gawin mo hanggat sa anong kaya mong gawin. Saka ka na mag-give up kung talagang, alam mo yun, yung walang-wala na talaga. Yung tingin mo na wala na talagang mangyayari. Sila kasi talagang sinagad nila to the point na alam ko, pati pamilya siguro na, kino-question na sila kung may patutunguhan pa ba kasi pati sa sarili niya kino-question na rin nila. Sa buhay din kasi, if you do all the hard work, sakripisyo, minsan hindi mo na namamalayan na alam mo yun, in just one instant, in just one click pala, yung lahat ng ginagawa mo, may kapalit yun. So look at them, sa isang viral video lang doon, nagbago, nag-flip yung buhay nila kasi alam ko, gusto na lang mag-give up. Yung isang release ng MV na yon, yung sa go up nila, alam ko, pag hindi pa yun nag-click, wala na Parang give up na talaga, tama na, enough na. Kasi siguro sagad na rin sa kanila yun. Actually, siyempre kailangan din ng budget yun, pera, lahat, resources. So, para yun na yung pinaka-culmination nila. Good thing na lang na, alam mo yun, na-pick up yung dance practice nila, nag-viral. Pero minsan, naiisip ko, what if hindi sila nag-viral? So, wala tayong SB19 ngayon. Wala tayong mga naririnig na mga masterpieces of song. Like, Time, Quit, Donka, Gento, Crimson. So, alam mo yun, hindi natin maririnig yung kaganong-kagandang kanta. Ako, actually, aminado ako is medyo low-key fan. Pero alam ng pamilya ko na fans ako ng SB19. Actually, wala naman akong bias kung sino sa kanila wala. I love them as a group kasi doon sila mas powerful Although nakikita ko yung growth nila as an individual, may mga releases sila as an individual, but they are more powerful as a group. At doon mo talaga makikita yung heartbeat ng grupo. Kasi pag grupo sila, mas powerful sila. At saka mas nahihigop kanya. Yung mga tao, mas nahihigop nila as a group. Lagi ko nga sinasabi sa asawa ko na itong grupong to, pinapakita, alam ko na asawa ko, wala mang hilig-hilig sa mga ganon. Pero pinapakita ko sa kanya, yung kinukwento ko sa kanya kung anong mga hard work na ginagawa ng SB19, yung beginnings nila, humble beginnings nila, from 0 viewers, performance, to Philippine Arena. Alam mo yun, yung nakaka-proud, pati yung anak ko, yun. yung anak ko talagang, alam na naman kanta ng SB19. Actually, may mga video na yung anak ko sumasayaw ng Moonlight. Sinasayaw ng Moonlight. Kumakanta ng Time. So, yung anak ko talagang unti-unti na na-embody na yung paboritong mga kanta ko ng SB19. And then, of course, isa sa mga dream ko is, of course, kahit once lang, bago sila tumanda, bago sila alam mo, kahit maglaylo, mag-stop sa ginagawa nila, gusto makapanood ng concert nila. So, hopefully, patutuloy sila dito sa Qatar by October. Hopefully, sabi ko, kahit yung one chance lang na makapanood ako. Kasi it's my dream siguro. It's my dream talaga na mapanood sila live. And gusto ko rin na kung manonood ako ng concert, this is my first concert. Actually, nag-concert dito si TJ TJ, asawa ni KZ Tandingan. Kung Bisaya yun, saka gusto ko yung mga kanta niya, pero sabi ko, no, gusto ko yung SB19 yung maging first panoorin kong concert. Gusto ko maging memorable kasi
SB19 inspired me so much to do better in life. Pag minsan, alam mo yon, yung parang napanghihinaan ako ng loob. Minsan, iniisip ko sila. Sila kasi lagi yung parang sila nga hindi nag-give up. Sila nga pinupush nila na na panindigan yung gusto nila. So ako pa kaya, why should I give up? So every time na feeling ko na pagod na ako, lagi ko silang ginagawang example sa buhay ko. And at the same time, especially sa pagmamarathon ko, minsan ayoko na, pagod na ako. Pero they inspired me to push myself. So ngayon, andito ako sa level ng pagtatakbo ko na, alam mo yun, the breaking limits of myself na ano pa ang kaya kong gawin. So, they are my inspiration sa lahat ng ginagawa ko, yung SB19. So, yes, I'm really a fan. Hindi ko naman sa wini-worship ko sila, but I'm very proud of them sa ginagawa nila, sa work nila. And lagi na ako nakasubaybay sa kanila, nakasuporta sa kanila. So, in everything I do, lagi I see to it na they will always be my example. And later on sa mga anak ko, isushow ko rin sa kanila na ganitong mga klaseng ethics, working ethics, at saka to always dream high, not to settle for less, and to always settle for the best. There's a lot of reason why we should always be proud to be an SB19 fan, because aside from being an inspiration to many, SB19's story is a testament that dreams do come true. So, yun lang po. Please like and subscribe. Help me grow my channel. Thank you po.